Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito mga minamahal kong mga kababayan ay pag-uusapan po natin ito pong ginagawa pong paninira dito po sa isa sa mga opisyal po ng ating bansa, kagaya po ng asawa ni Vilma Santos, no? Na kung saan si Ralph Recto, pasensya na po kayo, hindi ko masyado mabigkas yung pangalan niya, ay talagang sinisiraan po nitong isang congressman na kung saan ay takot maagawan ng kapangyarihan na walang iba kundi itong si Libeste, no? So para maintindihan po natin mga minamahal ko mga kababayan, ito't panoorin po natin. Plano umanong gawa ng kwento para siraan ng isang cabinet secretary sa utos ng isang kasalukuyan at isang dating kongresista. Ayon yan sa isa sa 5 babaeng ibinubugaw umano na nasagip ng NBI sa isang hotel sa Maynila nitong Martes. Sa eksklusibong panayam ng GMA News kay alias Jen, sinabi nitong kinausap sila ng kanilang manager para gawa ng kwento si Executive Secretary Ralph Recto kapalit ng 500,000 pesos. Palalabasin umano na binubuk sila ni Recto at pinagdodroga. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste umano ang kausap ng manager para gumawa ng kwento. Ayon pa kay alias Jen, may kinalaman sa darating na local elections ang gagawing paninira kay Recto. Si Recto at Leviste ay kapwa taga Batangas. So yun mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo nakakalungkot mga minamahal ko mga kababayan dahil lamang po sa kagustuhan ng isang politiko na siya lang ang maging congressman sa kanilang baluarte ay gumagawa po sila ng kasiraan ng ibang tao, no? Alam nyo sa totoo lang kung hindi po nahuli ito, malamang ay masisira po ng husto si Ralph Recto dahil po sa kagagawan nito pong dalawang congressman na to. Alam nyo ang pinaka ano ko dito, ito pong mismong si Libeste dahil ito po talaga yung pinakamatinding kalaban po nito pong ni Ralph Recto. Alam nyo sa totoo lang sa kanila pong ginawa dito kay Ralph Recto, malamang kung natuloy po ito mga minamahal ko mga kababayan, masisira po pati po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Madadamay po yan at sigurado kung idadamay po nila yan. Alam naman po ninyo mga minamahal ko mga kababayan na sinisikap po ng ating mga kalaban na kung saan ay masira po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging yung kanyang mga kasama sa kanyang gabinete, mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon, nakakahiya po talaga itong ginawa ni Libeste at dapat po talagang ipatawag talaga ito sa lalong madaling panahon dahil sa nakikita ko, dahil desperado na nga po sila, malamang ito po talaga ang gagawin ng ating mga kalaban, no? Kung nagawa nila ito kay Ralph Recto, malamang mga minamahal ko mga kababayan, nagagawin din po nila ito sa iba pa nating mga kaisa o kasama o ibang mga kasama po ng ating mahal na Pangulo. Pwedeng si Claire Castro, pwedeng yung ibang mga kasapi ng gabinete ng ating mahal na Pangulo. So siyempre sa ginagawa nilang ito, obvious naman mga minamahal ko mga kababayan, ang habol po nila ay sirain talaga hindi lamang yung mga kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglilingkod sa taong bayan, maging yung kanyang mga kasama sa gabinete, mga minamahal ko mga kababayan. So para sa akin po, dapat to madaliin ito ni Matibag. Dapat to mapabilis ito at mapanagot po itong si Libeste na kung saan talagang lumalabas na po yung kademonyuhan, lumalabas na po yung kanyang pagiging walang iya, no? Alam nyo, 500,000 yata, oh. Biro mo, 5 bilyon gagastos siya para lamang manira ng isang taong naglilingkod sa bayan ng husto, naglilingkod ng tapat. Pero kung sa bagay, wala naman silang ibang magagawa na kundi ganun na lang. Kasi nga, sirang-sira na sila wala na, wasak na yung pangalan nila. So ngayon, parang sa nakikita ko, parang nandadamay na lamang po ito pong mga ano natin, hindi kaisa, di ba? So ganun pa man, para po sa akin mga minamahal ko mga kababayan, kahit po anong gawin nilang paninira po sa ating administrasyon, maging sa mga kasama po, kaisa po ng ating mahal na Pangulo, ay hindi po sila magwawagi. Dahil unang-una, yung kanila pong ginagawa ay hindi po makatao at malamang hindi po yan sasang-ayunan ng Diyos.
at lalong hindi po sasang-ayunan ng batas. No? At syempre, nakita niyo naman mga minamahal ko mga kababayan na talagang nakakahiya po itong ginagawa po nitong ni Libeste. No? Kung titignan mo, akala mo kung sinong inosente, akala mo kung sinong inaapi, akala mo kung sinong naghahanap ng katotohanan, yung pala, yun naman pala yung may ginagawang hindi maganda. Ngayon, hindi ko lang po alam mga minamahal ko mga kababayan kung ano po ang magiging sagot ni Libeste dito po sa issue at paano niya pasisinungalingan yung mismong sinabi po ng testigo, yung mismong binayaran po nila mga minamahal ko mga kababayan. So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, para po sa akin ay napakaganda po na talagang siya sa atin pong mabuti ni Matibag. Ito pong ginawa ni Libeste dito po kay Ralph Recto, no? Nang sa ganun po mga minamahal ko mga kababayan ay matukoy pa nila kung sino pa yung ilang mga politiko na gusto pong manira sa administrasyong Marcos, maging sa ilang mga o sa mga kasama po ng ating mahal na Pangulo. So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, tayo'y umaasa po na bago pa man sila makagawa ng mga hindi magaganda o mga masasamang balak laban po sa ating mga kaisa, ay mauunahan po sila ng ating gobyerno, mauunahan sila ng ating mga otoridad, no? Kasi mukhang dahil nga desperado na nga sila, dahil wala na nga silang magawa, ayun. Kaya sa ganung bagay na lamang po nila dinadaan yung kanila pong kumbaga paraan para sila po manatili sa kanilang pwesto. So ngayon na nangyari ito, mukhang hindi na po matutupad yung pangarap ni Libeste na manatili pong congressman sa kanilang distrito. Dahil malamang pag ito po ay napatunayan, sigurado po tapos ang magiging maliligayang araw ni Libeste. So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, hindi na po natin patatagalin basta't sa akin mga minamahal ko mga kababayan, ang importante dito mapanagot po lahat ng may kasalanan sa ating kapatid, no? Lalong-lalo na po dito kay Ralph Recto na kung saan talagang binabalasubas na po ng ating mga kalaban. So ngayon ang masasabi ko lamang po dito kay Libeste, kung ako sa iyo umamin ka na inutusan ka ng iyong poon dahil malamang pababayaan ka ng iyong poon, iiwanan ka sa ere. Kaya hindi ko sinasabi dito na may kinalaman dito yung ating number 1 na kalaban. Pero sa mga ganitong bagay malamang natitiyak ko na talagang may mga tao talaga na nasa ilalim ni Libeste na nagtuturo rin sa kanya o kasama niya para wasakin po itong ating kaibigan, ating kapatid o kaisa na si tawag nito Ralph Recto. So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, sumuli po tulad po rin sinasabi niyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.